Good evening or good morning mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is April 13, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Valenzuela City Emergency Hospital. Sa may G. Lazaro po yan ay Fernando Malanday, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Padrigal Extension Karuhatan, sa may Barangay Karuhatan, Maysan, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po. Tayo ng balita para nakikita po natin yung kanilang location at yung location nila doon ay doon pa rin po at tayo ay ilang monitor din po natin yung ating parents kasi siyempre may isip po ng ng pagkain yung business po nila, so they are in contact po sa atin. How many people, how many Filipino seafarers are we talking about na nagmamando, yung ditong apat nating mga barko na supposedly ay yun na nga, kumukuha ng go signal na makalayag sa Strait of Hormuz? Mga ilan yun, Filipino seafarers? May kanya-kanyang minimum trip money po ng mga barko natin po sa gross money. Pero palagi natin an average of 22 Per ship? Philippine Per ship? Kaya nga, per ship. So, ibig sabihin, almost 100 yung ating Pilipino. Siya, siyempre, ang isa sa mga concern, safety nila. At yun na nga, hinihintay natin na okay na sa Iran, no? At itong balita na sinasabi ni President Trump, kasi isa naging sticking point dyan sa Islamabad, yung tungkol sa Strait of Hormuz. Sabi niya, hindi pa na unresolved, and then gusto niyang gawa ng blockade, no, ng US Navy. Is this something na magiging problema natin dahil meron kayong connect dyan sa mga natin oil tankers na pinamando ng ating mga Pilipino seafarers? Yung ating of course napaka-importante po na to ensure yung safety and security po ng ating Pilipino. Kasi extension po ng territory po natin. Ang by fiction of law, ganun po yung treatment po natin sa ating mga Philippine flagships. At tayo ay nagmamasid, nakikiramdam din po tayo. Kasi marami rin po mga ibang mga foreign flagships na currently stranded din po doon. And we're just hoping that the things will be resolved soon at paasa rin po tayo yung response ng ating Department of Foreign Affairs sa ng ating administrator. Pero kung sakali makalayag yung apat natin, ito dala nila langis talaga. Yung ibig sabihin at how soon, if ever napayagan sila ngayon, mga how soon ba yung travel time na makarating kung saan ba dadalhin yun? Kasi hindi naman tayo rekta sa atin yan, di ba? Kung saan ba tayo umaangkat ng langis, di ba, sa isang Middle East country yan, di ba, Dr. Louie? Tama po, kasi net-importer po tayo. Pero sa ngayon po, ang ating Philippine flagship ay hindi na naman po Philippine bound ang kanilang. Kaya nga, ibig sabihin, mga langis ang dala noon, yung mga, kunwari, kung whatever Middle East country kung saan sila pupunta, na safely makapunta doon, ay mga ilan yung barilis ng langis yung iniasahan natin, just in case payagan na. Sir Danny, wala pong Philippine bound na cargo. Yes, understand. Yung isa is bound for India, yung isang tanker. Shipment, the rest mga bulk carriers po. Okay, bulk carriers heading to where? Papunta po sa India, yung isa. Tapos ang destination din po ng ating mga barko na dalawa ay doon. Anong update?
Galing ka ng firma ni JL dito sa Paragón sa Cremonia ng musika na umunan nilang mahuli ang bukas ng negosante si Atong A sa itinuturong utak sa kaso ng mga nawawalang bungero. Kaya niya matapos silang makatanggap ng informasyon mula sa isang Operable Informant na nakikita umunahan ang isang private establishment sa Pilipinas. Pero 1 day 8 anya ang kanilang operasyon na pilit nila na uli ang nagturang bugante. May saman itinuturong mo yan ang papunan sa nilang mga ginagawang operasyon dapat siang sa Pilipinas at sa ibang bansa kung saan unang nakukulat na nakarating na umunan sa Vietnam ang naturang bugante. Yan ang balitang sigurado. Yes. Yeah, question lang. Yung hindi mo nabanggit, anong lugar? Yung saang lugar yung muntik ng mahuli? Saang lugar sa Metro Manila ba? Probinsya? Ayun nga, ang dahil naging sinagot natin niya kay SAF Remulla, pero itinanggi niya muna na magbigay ng exact lokasyon kung saan nila ginagawa yung operasyon dito sa Pilipinas, kung saan na sinasabing mayroong eyeball contact doon sa negosyante si Atong Ang. Dahil kakatuloy pa rin yung kanilang investigation at yung kanilang operation, kaya parang hindi rin makahafor doon sa kanilang mga operasyon, minabuti muna ng palihim na hindi muna tukuyin kung saang lugar dito sa Pilipinas. Pero ang malinaw dali, sa Pilipinas at sa ibang bansa, kapag ginagawa ang operasyon ng PSC at DILG at Corona Enforcement Agency para sa pagtulong dito kay Atong Ang dali. So, bali Marlene, parang confirmed na nasa Pilipinas lang talaga si Atong Ang. Tapos, meron pang dagdag. Alam ko, 10 million yung kanyang reward money sa kanyang pag-aresto. Tama ba? Sa ngayon, dati walang pag-inalun sa DILG na dagdag na reward money para dito sa ulo nga ni Atong Ang. Pero, yung sumihin ko lang sa Pilipinas hindi dinagdag pinapirma ng DLG at ng DILG. Pero ang sabi ni Secretary Remulla kanina, patuloy yung kanilang ginagawang pagtulog kay Atong Ang sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kasi nung nakaraan, may mga reports din na nakita sa Vietnam itong si Atong Ang dali. Alright. Okay, extra Marlene. Thank you. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Approach, Marlene Padiernos, DCMM. Maraming salamat Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy na ho tayo. At ito, importante rin ito. Marami, makinig ko kayo dito sa storyang ito. Makakausap natin ang founding president ng Seniors Association Incorporated. Siya ho yung spokesperson bali ng Aksyon para sa Pensyon Coalition, si Floro Francisco. Sir Floro, si Danny Buenapeo sa programa Kabayan. Magandang umaga, Ka Dani, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DCMM. Okay, bigyan mo nga ako ng update dito dahil ito, very disturbing din to Talaga nakakabahala to, lalo sa ating mga senior citizens dahil isa pa lang senior citizen na taga San Bartolome ba, Quezon City, Novaliches, actually, noong April 7 ay meron mo palang modus na ganito na kunwari birthday mo, papasyalan ka, and then biglang papasukin ka sa bahay ng mga masasamang elemento? Ay, oo nga po nakakagulat at nakakatakot po yung balitang yan, At of course, kami mga seniors ay nababahala dahil ito ay isa sana magandang programa ng mga LGU, yung namimigay ng birthday cake. Tama. Pero ginagawa namang oportunidad nitong mga masasamang loob na kami abusuhin, At nakakaawa yung nangyari doon sa senior natin na natangayan ng kotse at mga ari-arian, pati ang mga salapi. Sana po ay Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala. Sa mungkahi i-donate ang At kanilang aning na buwang sweldo para maitustos sa tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Kaya ang mga kongresista sa mungkahing i-donate ang kanilang aning na buwang sweldo para maitustos sa ayuda. Kakasa ba o tingin nyo hindi ang kakasa? Ano ang stay nyo? Sige nga, sa paladuntunang anong stay nyo, kayo po